Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan, at ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon. Kumbaga sa lingwahe natin, sasabihin sa inyo ng doktor, "Congratulations, buntis ka na." Kasi ngayon, ang simula ng 9 na buwan ng pagdadalang tao ni Maria, March 25, at ang ika-9 na buwan ay sa darating na December 25, ang kapanganakan. So ngayon, ang pagpapahayag, ang kapanganakan ay sa December 25. Pero maganda po na tayo ay mapaalalahanan na may mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin lubusang naiintindihan sa ngayon, pero kung tayo po ay mananatili sa pagtitiwala sa ating Panginoon, makikita din natin yung resulta, makikita din natin yung plano ng Diyos. Meron tayong sariling plano, meron tayong sariling diskarte, kung kailan gusto natin, kung kailan, yun lahat, pinaplano natin. Pero pumapasok ang plano ng Diyos, at higit na maganda ang plano ng Diyos kaysa sa gusto nating mangyari. Kailangan lang talaga natin na, katulad ni Maria, kailangan lang talaga natin matuturing magtiwala. Nakakatakot itong kanyang haharapin. Hindi ito magiging madali dahil sa kanilang kalagayan ni Jose, hindi pa sila nagsasama sa isang
bahay, hindi pa sila nagsisiping, at dahil sa kanyang pagdadalang tao, no, kung tatanggapin niya, pwedeng ikapahamak ng buhay niya. Pero sabi nga ng anghel, huwag siyang matakot dahil nasa kanya ang Espiritu. Nasa kanya ang Espiritu Santo at sila ay gagabayan. At doon, sa murang edad ni Maria, ay talagang natutong ipagkatiwala ang kanyang buhay sa kamay ng Diyos. At hindi naman siya binigo. Hindi siya nabigo. Hindi siya nawala ng pag-asa, kundi mas kumapit pa siya sa Diyos. Kaya kung sa imahin o sa larawan na nasa inyong harapan, nang siya ay kinakausap ng anghel, ay talagang nandoon ang kanyang mga tanong, nandoon ang kanyang paghingi ng assurance sa kung ano ang haharapin at sa kung ano ang kanya pong pwedeng gawin. Kung matuto lang talaga din tayong magtiwala at iasa sa Diyos ang lahat ng plano natin din sa buhay. Iba lang talaga, gaya ng nasabi ko, iba lang talaga yung paraan natin, ang gusto natin, pero lahat ng ito naman ay tutuparin naman ayon sa plano at paraan ng Diyos. Amen. Thank you.